Kakapasok lang, grabe to, maitim na balak ni Tam. Lumabas na XPRRD Sen Bato, VP Sara na shock. Ayan, ay nako. Siyempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Banat News Updates. At ilalagay natin sa description box ang link ng channel ni Banat News Updates para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At siyempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat News Updates at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Magandang araw mga kaibigan. Ayun, si General Macan. Pag-usapan natin ngayon ang nakakabahalang pahayag ni Congressman Bienvenido Abante, ang Committee Chairman ng Committee on Human Rights sa Kamara, tungkol kay PRRD, yung decision niya na hindi mag-attend sa hearing sa drug war. Decided na sa Committee on Human Rights sa Kamara na iimbitahan nila si Pangulong Duterte and Senator De La Rosa sa hearing war on drugs. Nagsabi na ang Pangulo, hindi siya mag-attend. So ano ang mangyayari sa kanya? Nako, pwede siya ma-aresto, ma-cite in contempt. Ito, pakinggan natin ang statement ni Congressman Abante. After the talk naman natin sila, talaga i-impita, he can refuse. The only time that he can be compared to God is when, halimbawa, tinanggihan niya at hindi siya nagpaliwanag kung bakit na dinadagad. The next thing na maaaring mangyari dyan, we will talk about to the members sa promotion yan o issue of post order. Pag di ba nagpunta, di ba nagpaliwanag, pwede namin ipa-arresto, pwede namin i-hold in contempt. Di niya alam ang contempt. Di niya alam kung ano nangyayari. Di niya alam na masyado ng excited yung mga ibang kapulisan natin na talagang pumatay na without even due process. So, the House probe could lead to... Yan na po. Pwede siyang i-cite and contempt. Pwede siyang ipa-aresto kagaya yung nangyari kay Pastor Apollo Kibuloy. So, Yes, ano na, itong dalawang matalik na magkaibigan, parang parehas na sila ng kapalaran. Wala pa yung formal invitation. Sabi ng... Alam nyo, napaka-big deal talaga sa kanila yung war on drugs na ginawa ni FPRRD. Parang isang pagkakamali yung ganun eh. Parang iniisip nila, mali yung ginawa mo, Duterte. Di ba? Na pinahalagahan mo ang kinabukasan ng mga kabataan. Mali yung ginawa mo na gusto mong pahintuin ang iba't ibang klaseng bisyo dito sa Pilipinas. Yung mga nagpapakalat, pinahihinto mo. Parang ganun eh. Parang sinasabi nyo na, dapat hindi mo pinahihinto. Ngayon, ang sinasabi nila dyan is yung mga napaslang nung mga panahon na yon. Yun ang tinatanong nila dyan. Bakit may mga napaslang? Yun ang big deal sa kanila eh. Sa tingin nyo ba, yung war on drugs na yon, maaaring walang mapaslang nung panahon na yon? Yung sinasabi nyo na pwede namang sa mapayapang paraan yun. Alam nyo kung merong misyon si FPRRD na gano'n, yung war on drugs na yan. Sa tingin nyo kung may babanggain silang isang sindikato na humahawak ng ganong klase at ang halaga, ang huhulihin nila ay milyones. Sa tingin nyo ba, ganun lang nila kabilis? Mapapasuko yun, nasasabihin lang nila na sumuko na kayo, napapalibutan na namin kayo. Huwag na kayong lumaban, please. Pwede ba nilang kausapin ng ganun yung mga yun? Siyempre hindi. Lalaban at lalaban yung mga yun. Lalo na yung mga dati, di ba? May mga posisyon pa yung mga nadali nun. Mga kilalang tao. No? May mga tira talaga. Sa tingin nyo, hindi sila lalaban. Lalaban yun. Di ba? Kaya imposible, no, na hindi magkakaroon ng ganong klaseng problema. Ngayon, ang tatanungin naman, bakit? Di ba? Bakit may mga napaslang nung panahon na yon? May mga pedicab driver, tricycle driver, ganto ganyan. May mga kabatang-bata pa, ganun, ganyan, ganyan. Sa tingin nyo ba, si FPRRD ang may gawa talaga nun? 100%?
Bakit alam nyo agad na si FPRD yung may gawa nun? Di ba? Alam nyo ba, nakakausap nyo ba siya na ganun? Na ganun ang gawin nyo? Di ba? Hindi nyo ba naisip, yung sinasabi ko nga nung nakaraan, na baka isinabay lang nung mga taong dumadali sa kanila, yung ganon, sa panahon ng war on drugs, para maibuntong kay FPRRD yun. Ang ibig kong sabihin, halimbawa, galit ako kay FPRRD. Halimbawa, ganyan, halimbawa lang may war on drugs. Pwede natin samantalahin to. Kumuha tayo kahit inosente. Tirahin natin. Tapos taniman natin. Lagyan natin ng ganyan. Tapos, di ba nangyari na? Siyempre, sino ang pagbibintangan? Ang administrasyong Duterte. Maaaring ganun. Pwedeng maging paulit-ulit. At isa pang senaryo dyan, hindi nyo rin ba naisip na yung baka mga taong mga nadali nung mga panahon na yon, yung may mga record sa barangay nila, may mga record sa pulis, di ba? Sabihin na, nagbago na siya eh. Nagbagong buhay na yan. Bakit ganun pa rin? Inano pa rin siya? Sa tingin nyo ba, yung mga dating may hawak sa kanila, ay maniniwala sa kanila na hindi sila kakanta kung sakaling sila ay balikan ulit kausapin nung mga pulis? Siyempre gusto nilang malaman kung sino talaga ang mga di ba? Mamaya baka kumanta sila, di ba? Mamaya may gawin na naman silang hindi maganda. Bumalik sila sa ginagawa nila. Mahuli sila, kausapin sila ng mga pulis, madula sila kung kanina nila kinukuha talaga yon. Siyempre, kaysa mahuli sila, no? Kung sino yung tao na may mga pangalan at may mga record na, buburahin na nila yon. Kaysa mabulilyaso pa sila. Diba? Sino ba namang negosyante ng ganong bisyo ang gustong mabulilyaso? Kung barya-barya lang doon ang makukuha, okay lang yon. Kapag kinanta niya yung kinukuha na niya, milyon-milyon ang mawawala doon. Isasakripisyo nila yon. Isinabay na naman sa panahon ng war on drugs ni Duterte para kay Duterte na naman maipasok yung problema na yon. Na siya ang may gawa. Diba? Pwede nating palawakin ng ganun eh. Pero ito lang yan eh. Bakit galit na galit kayo sa ginawa niyang ganun? Na pinipigilan niya yung ganung bisyo. Imbis na matuwa kayo sa nangyari noon na naligtas yung mga kabataan, yung mga lulong ay nagbago at nabawas-bawasan yung ganung klaseng bisyo na hanggang ngayon ay pinapakinabangan kahit papaano. Hindi kayo natutuwa. Bagkos gusto niyo ipakulong yung taong gumawa nun. Kung may taong gustong gumawa uli nun, na gustong patahimikin ng bansa, gustong disiplinahin ng bansa, wala nang gagawa nun kasi ganyan din ang magiging kapalaran niya pagkatapos. Paano magiging matino yung bansa natin? Paano magiging ligtas? Committee chairman, after SONA, ipapadala yung formal invitation. Si Senator Bato, meron siyang inter-chamber courtesy. Hindi siya payagan ni Senator Escudero na mag-attend. Kasi baka maging president na in the succeeding months to come, basta-basta na lang ipatawag ng mga congressman ang mga senador. So hindi pwede yun. Hindi pa nangyari na ang isang chamber nagpatawag ng lawmaker sa kapwa nila chamber. Wala pa akong yun. So hindi mag-a-attend si Senator Bato dahil meron yung inter-chamber courtesy. Si PRRD, civilian na siya ngayon. Civilian na siya. Wala na siyang immunity na tinatawag. At pwede, pag nag-decide ang committee na i-cite in contempt, kagaya kay Pastor Kibuloy, hindi pa rin mag-attend. Nako, arrest order na yan. Nako, ano kaya ang mangyayari? Kung mag-attend naman siya, ano bang mangyayari sa kanya kung mag-attend siya? Baka mapahiya lang. Kasi nandun yung mga makabayan black eh. Siguradong pahihiyain siya doon ni Castro, Brosas, Manuel. Sus!
Alam naman natin na ganun mangyayari nun. Pero ang tanong dyan, papayag ba si FPRRD ng ganun-ganunin na lang siya? Siyempre, sasagot at sasagot yan. Hindi nila kakayanin ng sagot. Baka mainis nga sila dyan eh. Kapag sinagot-sagot sila niyan eh. Ay, nako. Kasi ang nag-move, naimbitan siya itong si Castro. Pumayag naman ang committee members. So, hindi siya mag-attend. Tama. Alam ko na yung takbo ng utak ng Pangulo. Matanda na ako, sabi niya. Ayoko mag-attend yan. Kasi ang dami namang hearing na ginawa nung nakaupo pa si PRRD. Dami nang tinawag ng mga pulis tungkol niya. Tsaka mas lalo nilang kukulitin si FPRRD dyan. Kasi alam nilang tatakbo na senador. No? Sinabi kasi ni BP Sara eh. Lalo silang kinakabahan dyan. Kaya hanggat maaari, hanggat maaga pa, ako pigilan na natin yan. Ako pag nanalong senador yan, ako yari na naman tayo. Sinasabi ng Pangulo, dating Pangulo, na he is willing to face anybody in any court of justice in the country. Kasi yung ICC, wala kayong pakialam. Court of Justice, ibig sabihin, mag-file ng kaso. O yun, harapin niya, kagaya nun, si Congresswoman Castro. Nag-file ng kaso against kay PRRD sa piskalya, yung grave threat. Anong nangyari? Na-dismiss. Sinagot niya yun, hinarap niya. So, ito yung nakikita kong takbo ng utak ni PRRD. Kung may kasalanan ako, bring it on. Sampahan nyo ng kaso. Hindi, kasi ito, in aid of what? Legislation or in aid of persecution, in aid of election, something like that. Papahiyain lang nila si PRRD, kaya talagang patigasan ng ano ito. Patigasan ng ihi, o patigasan ng ulo. Tingnan natin. Yung mag-attend, cite in contempt, arrest, nako. Pag nandyan na yung arrest, warrant, anong next option ni PRRD? Magtago o voluntaryo na magpa-aresto? Kayo, tingin nyo mga katunay, magtatago ba si FPRRD sa ganyan? Ang hirap naman ang kalagayan. Dating presidente, tapos yan na ngayon, ang ano. So, kawawa, ang dating Pangulo. Ayun nga eh, talagang kawawa talaga siya. Kasi gumagawa ka ng maayos, yung tama nun, akala mong tama sa kanila. Eh, hindi pala. 'Di ba? Sa ibang taong bayan, okay sa kanila yun eh. Pero dun sa mga taong galit sa kanila, mali yun. Eh, wala tayong magagawa. Galit sila sa mga Duterte. Eh, yun yung tanging butas na nakikita nila eh. 'Di ba? Kahit sabihin nila na sa sarili nila na maganda naman yun yung ginawa niya. Pero hindi. Galit ako sa Duterte, kaya pangit yun. No? Pangit yung ganun. Hindi ka dapat gumagawa nun. Kaya yung mga ano dyan, yung mga nagpapakalat na ganung bisyo, ang gawin nyo, babyhin nyo na lang. Huwag nyo nang hulihin. Hayaan nyo na lang sila. Kasi kalat niya, bayaan nyo. Kung ano malulong dyan yung mga tao. Eh, di bahala kayo sa buhay nyo. Ganun ba gusto nyo? Di ba? Huwag nyo nang hulihin yan. Di ba? O yung mga nagne-negosyo niyan, bahala na kayo dyan. Hay-hay na. Party-party na. Kaya alam nyo yung sa ginagawa nyo, yung ginagawa nyo kay FPRRD, alam nyo kung sino natutuwa dyan? Yun, yung mga nagpapakalat syempre ng bisyo na yun. Di ba? Dahil sa inyo. Di ba? Dahil sa inyo. Sa ginawa nyong yan, 'di ba? Baka ngayon nagpa-party na sila ngayon. Magiging malaya na tayo kasi hindi na mangyayari yung ginawa ni Digong sa atin o yung ginagawa ni Digong noon. Maluwag na ngayon. Kahit ikalat natin, kahit face to face kahit sa gilid tayo ng presinto magbenta, okay lang 'yan. 'Di ba? Parang ganoon eh. 'Di ba? Gusto niyo ganung kaluwag? 'Di ba? Ayaw niyo ng ganyan na mahigpit, no? Na talagang pinoprotektahan yung kaligtasan ng tao. Ayaw nyo ng ganon? Oh. Gusto nyo parang ano na, tinitinda na rin sa bakery yung ganon? O kasi tindahan, pag bumili ka, pagbilan nga po, 3 piso, parang. Tindi. Matutulad siya sa kanyang kaibigan. Kung magpakulong naman siya, mahihirapan lang siya, kailang pabor sa kanila. Kasi alam niyo naman yung ugaling Pilipino, yung underdog mentality. Kung sino ang kinakawawa, doon pupunta ang simpatya ng taong bayan.
Kaya baka Kaya ganun nga ang, eh. ang ano, Mali yung taktika nila eh. No? Yung taong bayan talaga, alam pa rin talaga kung sino ang ano dito eh. Kung sino ang agrabyado eh. 'Di ba? Masyado niyong dinudumihan yung pangalan niyo sa mga taong bayan na dapat nililinis niyo yan. Sa tingin niyo ba yung mga Duterte ang nasisira dyan? Hindi. Siguro kayo sira sa inyo, sa paniniwala niyo yung mga Duterte. Pero sa taong bayan, 'di ba? Kita nyo hanggang ngayon naniniwala pa rin sa mga Duterte. Sinusuportahan pa rin ng mga Duterte. Kasi kung sumasakay yung mga tao sa sinasabi nyo, eh di, wala na yan, wala nang sumusuporta. At hindi magtatangkang tumakbo yung tatlo. Di ba? Eh wala eh. Kahit ganong grabe ang panghihila nyo pababa, hinihila sila paangat ng taong bayan. Di ba? Kaya kayo yung nagiging masama ngayon. ang style ni PRRD na, sige, kulong niya ako. Kulong nila sa kamara na ko. Ang hirap atang makulong doon na sabi ni Agent Morales, Senado pala ito ha, Senado, napakalit daw yung kulungan niya. Parang 4x4. Parang talagang maliit lang na yung parang bintana yan, ganyan lang. Just enough na maipasok yung plato. So, makulong ng gano'n ang Pangulo, ang hirap naman. Anyway, tingnan natin. But politically speaking, mas marami ang magsisimpatya, maawa sa kanya at pabor sa kanila. Kung na to, talagang battle of baka may anong nangyari yung kay Eric at Dr. Badoy. Nakatikim sila ng petition ng mga PMAyer General, PMAyers. Kaya sa tingin ko, kung kay FPRRD mangyayari yon, maraming aalma talaga. Sa tingin ko, kayo mga katunay, ano sa tingin nyo? Kapag kay FPRRD napakulong nila ng ganun, is walang aalma? Nako, hindi natin alam ngayon. Tignan natin kung magagawa nila yan. In less than one day, ang daming pumirma. Na nataranta ang mga congressman. Release ka. Si Ka Eric pa lang yun, tsaka si Doc Badoy. Lalo na kung si FPRRD na yan. Nako. So, dito kay PRRD, I don't know what will happen. But ito, parte na ito ng politika. There are no permanent. Ito, malala ko si Congressman Abante. Nung una, ayaw niya yung ICC. Malala ko, may mga pronouncements siya nung una na ang Atras lang. justice system natin dito, ayos lang, walang pakialam ang ICC. Biglang nabago ang ihip ng hangin. Isa siya nag-file ng resolution na kung pwede i-reconsider ng PBBM admin ang stand niya na kung pwede papasukin ang ICC na mag-investigate. So, ito pro-ICC itong grupo ni Congressman Abante. Kaya galit sila sa war on drugs ni PRRD. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Banat News Updates. At syempre natunghayan natin ang boses na yun na nagbula kay General Macanas. Ayan mga katunay ha, ano kaya ang mangyayari sa mga susunod na kabanata nito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.